So guys, saan ba yun? Saan yun? Guys, iinom ako ng hindi ko ngayon. Kasi pagkakita yung tunog ko. Tapos, ganito sa yung tagas ng tubig mo. Almost, almost, almost 2 years na talaga kami dito sa, nag-apartment. Ay, isang bahay ko. Almost 2 years na kami dito. Uyan, ako, wet ako lagi. Kaya ako sakit. Kaya, inom na ako gamot. Wala ako ng gamot. Ang sakit ulo ko guys. Wala guys. Inom muna tayo. Ayan. Tulog ko. Ay, nako. Almost, mag-2 years na kami dito sa, tinitirahan namin guys. Isang buong bahay ko. Tapos, ang katabi namin dito is, Muslim. Yan, na may manok, mga panabong. Yung sa kabila naman, wala. Kwento ko lang sa inyo talaga. Okay. Almost 2 years din akong, nag-iigib ng tubig. Nahihintay ng tagas kasi pagka, umaga, wala talagang tagas dito. Walang tagas ang mga gripo dito sa amin. Kaya madaling araw, tumatagas hanggang alas 4 yan. Pinupuno ko yung mga lagayan ng tubig namin ng mga balding na malalaki. Kasi gamit yan, ginagamit ko yan pang panglinis ng mga aso namin. Alam niyo naman. Ito naman. Inom na ako ito. Guys, may tulog ko. Ikwenta ko lang sa inyo, ngayon, yan, doon ako ginto. Nahihirapan din ako dito. Pero, okay lang sana ganito, ganito kahirap yung tubig dito sa, balayong, gusto. Kung wala kang kapitbahay na sip-sip sa may-ari. Sip-sip sa may-ari, matanda na yung may-ari ng bahay dito guys. Mabait naman sila guys, mabait. Lalo na yung yung lalaki, mabait naman po sila. Ang kinagalit ko lang guys talaga, yung may kapitbahay kang sip-sip sa buhay ng iba. Sip-sip sa may-ari. Kami hindi kasi, almost 2 years kami kasi dito, hindi kami nakipagkaibigan sa mga lalo na mga kapitbahay namin. Kasi sa kasi natatakot din. Kasi minsan lang din ako lumalabas. Yun naman, kasi nung nakipagkaibigan ako sa kapitbahay namin noon, inuutangan ako, Diyos ko. 2 araw pa rin kami nung lipat, inuutangan na ako ng pera. Kaya nakapag-decide kami na talagang aalis dito sa bahay. Ito guys, tulog kong isa Manila. Almost 2 years din kami dito. Hindi naman kami pinalayas ng may-ari. Kusa lang talaga akong aalis kasi ayaw ko talagang ayaw ko talaga sa kapitbahay na sip-sip sa may-ari. Kung ano-ano na lang sinasabi sa may-ari para siraan ako, para siraan kami dito. Wala naman kami ginawa dito. Nakakainis, sobrang inis din. Alam niyo ba yun? Walang ibang ginawa, kundi, alam niyo guys sasabihin ko sa inyo may bakod dito. Sinisilip yung bakod namin kung malinis ba yung parking lot namin. Kasi may aso ako guys, may aso ako. Tapos sasabihin yung mga
na yung anak ko dito na dapat maglinis ng ano kasi mamaya. Isang aso lang nandun sa labas. Isang aso lang kasi para pag may pumasok, may alam namin na ano kasi may ano ako may motor ako dyan, hindi ko nilalak yung motor. Sige, kasi nilagyan ko ng aso dyan sa likod. Sinasabihan ko na malinis na kasi mabaho na daw yung aso. Diyos ko, may pupo pa ng ano, kasi sobrang aga, hindi makapaghintay na releasin yung pupo ng aso ko. Tapos, may gana pa nga siyang, may gana pa siyang mag-utos sa anak ko na linisin na parang siya may-ari ng bahay. Ito pa guys yan, sa mga nag-rent o sa mga nagpaparent yan, sa mga may-ari ng apartment o may-ari ng apartment o bahayan, sabihin ko po sa inyo po tatanungin ko po kayo, may karapatan ba kayo na biglang pumasok sa pinaupahan nyo, lalo na nandito kami, bila kayong papasok na walang paalam sa umupa ng bahay nyo? Mali ba mali ba na pagsabihan kayo na o katulad sa amin may aso kami, bigla kang pumasok, pag kinagat ka ng aso namin okay naman kasi naka naman yan, complete vaccine, complete din ng naka anti-rabies din yung aso namin kasi maliit lang yung medium size na nandun sa labas. Bigla kang papasok na walang paalam, lalo na sa amin dito na naka-short lang yung mga na naka-short lang ako, lalo na ako naka-short lang, bigla ko pumasok dito sa loob ng bahay kasi ikaw ang may-ari. Sa inyo guys, hindi ba yan trespassing? Hindi ako nagalit sa ganyan guys yun naman talaga i-share ko sa inyo. Kaya hindi ko talaga mapigilan magalit talaga. Ilang beses ilang beses ilang beses na ginawa. So, pinalampas ko. Ito pa ang layo ng kapitbahay namin dito. Tapos, ang aso namin nasa loob ng bahay. Nagka-allergy daw yung kapitbahay na yan. Yan siya, nagka-allergy daw dahil sa aso namin. Diyos ko. Hindi kasi kayang pabili ng aso ko kasi mahal. Kaya, sumipsip sa may-ari. Gusto sa may-ari ng bahay, bago kami lumipat dito, alam niya na breeder kami, alam niya na ilang aso ko, tapos gusto ng may-ari na ibinta daw yung aso, mag-iwan lang daw na maliit. Parang yung ibig sabihin ba, ano ba yung sa Tagalog yan, Tagalog. Well, yung bang ang gusto niya ang masusunod, ano ba siya? Mama ko ba siya? Kaya nga kami nag-breed dahil para makaipon in case makapili talaga kami ng kahit maliit lang, kahit 50 square meter lang para may sarili kami yung bahay para sa mga aso namin. Kaya kami nag-breed dahil parang pabili ng lupa. Gusto niya ipabinta lahat ng aso namin. Dahil allergy daw yung kapitbahay namin, iniisip pa yung kapitbahay namin isa dito. Yung isa dito hindi nagreklamo, ito nagpasipsip sa may-ari. Ito pa guys sa mga hindi kaya bumili ng aso, sana huwag magsipsip sa may-ari. Nakainis din guys, sobrang inis ko. Kasi ito guys one time may shoes ako na hindi ko ginagamit. So, may anak siyang lalaki, nasakto yung shoes ko. Kasi Jordan yung shoes ko mga nasa 2,000 plus yun na shoes ko Kasi hindi sakto ng anak ko, maliit lang kasi yung pa ako, nasa 39 yata. So, sakto yung sa anak niya, pinabigay ko. Binalik sa akin daw kasi meron na daw siyang shoes na ganun. So, okay lang yun. Kasi okay lang naman kasi wala namang problema. Isang buwan ko lang nagamit yun
Tapos 3 beses lang yung nagamit. Ako naman, sumama yung loob ko guys. Ano, kasi alam ko gusto sa anak niya. Alam ko gusto sa anak niya. Hmm. Yung shoes na binigay ko. Pero ayaw ng mama niya. Kaya iwan ko kung anong nasa isip nito. One time, my birthday sa kanila. Birthday sa kanila ha, birthday. Pinadalhan ako, ay, parang pinadalhan ako ng pagkain. At ako yung tinanong, ako yung binigyan. Binigyan ako ng manok na ulo. Tapos binti, yung parang Adidas. Tapos liig lang ng manok. Tapos sabi niya, para sa inyo to, sabi ko. Sabi ko guys na parang wala kami kinakain na binigyan kami. Tapos ganun pa yung bibigay sa iyo. Yung ginawa ko, sabi ko hindi po ako kumakain ng ganyan. Pasensya na po. Pasensya na po, hindi po ako kumakain ng manok. Kasi may allergy din ako sa manok. Pinabalik ko. Ayun. Mula nun, yan, laging nakaganan sa may-ari. Ang may-ari naman, laging nagpaparinig dito sa akin. Naubusan na ako ng guys, pasensya. Alam niyo ba guys, almost 2 years namin dito. 2 years kami dito ha. Yan, 2 years kami. Nagtiis ako sa tubig dito, sa Balayo. Walang tagas pag umaga. Tapos tumatagas 11 PM. Matatapos ako mag-igib alas 4 to alas 3 kasi puliin ko lahat ng mga lalagyan namin dito para hindi kami ginagamit ko kasi yan panglinis sa mga aso ko. Ayoko din mabaho yung wag namin. Kaya yun ang ginagawa ko. Tiniis ko parang ngayon hindi ko na talagang titiis. Kaya sana yung mga nagpaparent sana yan, yung mga nagpaparent ha, na sana hindi kayo maging fair kayo sa inyong tenant. Kasi hindi lahat ng tenant yan magaganda yung gamit. Kami naman tahimik nandito. Dito lang kami sa loob. Hindi kami nakipagkaibigan sa labas. Ito lang talaga yung kaibigan ko dito. Kasi yung mga sabi-sabi dito, at ganun daw. Kaya hindi talaga ako naniniwala. Kaya ayaw ko talaga makipagkaibigan na kahit sino. Gusto ko lang talaga mamuhay ng tahimik, ng kabilang siya. Yun ba? Kaya ay, ako. Sobrang kaya ito guys. Masakit pa ang ulo ko. Naghanap kami ng tirahan dito sa Malolos. Sa mga nandito sa Malolos, yan, sa mga yung buong bahay sana, yan, may budget sana kami. Kung pwede ba aso, yan, PM lang po kayo sa amin kung pwede ba, kasi kung meron sa inyo lilipat po kami agad. Kaya guys, hanggang dito na lang guys. Salamat. Skip ko. Bye.